Baka magkaroon kayo mga kuya, di ba? Sana yung mga kababaihan dito ay binubugbog ninyo ng pagmamahal. Hindi binubugbog na, lock and blow, no? Kasi, yun nga po, pagka physically abuse ng babae, kailangan po, kung nabugbog ba ngayong araw na to, within 24 hours po ay magpa-medical. Hindi po siya pwedeng lumagpas ng 24 hours kasi po hindi po kayo magbibigyan doon ng medical. Kahit na, di ba, pag nakilala kayo sa public hospital, bibigyan kayo kahit ang nangyari, Sabado, tapos bibigyan kayo ng Wednesday. Mabigyan man kayo, ipasa ninyo sa amin yun, ipasa natin sa court, malinis-lis po yung case dahil lagpas na po ng 24 hours yung medical legal po ninyo. So, dapat ang medical legal po ay nakasuka din po sa public hospital lang. Hindi po siya pwede sa private. Po yun. Pero, ito naman ang exemption na. Kasi baka mamaya, maghihiwalay na yung ulo sa leeg, tapos sasabihin nyo, sabi naman ni Michael, kailangan daw public, itatakbo pa ninyong Santa Maria. Eh, may pinakamalapit naman, kaya lang private. Unahin po natin ang buhay. No? I-disregard na po ninyo yung sinabi ko na public. Ang importante, nag-itas po yung buhay ng tao. Gagawa na lang po ng paraan, magagawa naman ng report ng hospital na pwede na magtanggapin ni court kasi nga between death and life na po yung usapan. So yan po yung exception dun sa ating physical abuse para makapag-file po ng case. So dapat private and then dapat po within 24 hours magpa-medical na po kayo. Yan po yun. May tanong po ba sa physical? Paano kung si lalaki ang binubugbog? Ayaw na yung tanungin. Ayaw nila, walang nabubugbog kasi, no? So pagka ang lalaki ang binubugbog, sa physical injuries lang po kayo, no? Yun yung may piyansang 3,000. Pero pag kayong asawa nyo, binubugbog ninyo, 80 to 100,000 po ang piyansa po. Mas malaki, kaya huwag na, ganun na lang kayo. Yung una lang, para hindi tuluyang mabubugbog, ganun po. So yun po yung sa physical po natin. Psychological, may iba po kasi na mga asawa na hindi naman nananakit physically, pero yung bibig, sobrang daldal. No? Hindi yung subuti, sana ako malagdal lang. Kaya lang, may mga mister na sasabihin sa asawa, mataba, maluwag, meron man nagsabi, laylay, meron nagsasabi ng gano'n, mabaho, mga gano'n. Kuya, huwag na huwag niyong sasabihin yung maluwag sa amin. Kasi yung sa amin, bumabalik yan, di ba? Pagka nanganak tayo, ilang weeks bago weeks ba yun o buwan, bago ulit may bembangan. Di ba? Masikip-sikip pa. O tapos sasabihin nila maluwag. Tanungin nyo sila. Baka sila, gamit ng gamit sa iba na pudpud na. Kaya lumi sa inyo ang lumiit, hindi yung amin ang maulaw. No? Kaya na kasi may mga babae hindi naman masabi yun, di ba? Kasi pag sinabi nila, susuwal na rin. Di ba? May mga ganun po kasi na pagkakataon. Minsan, kaya yung babae sabihin, kaya lang minsan, sasabihin na lang, sasaktan. O sasabihin nyo, mabaho, mas mabaho yung kamit nyo. Sa kamit kasi, pag pinuntahan ninyo, alam nyo na pagbibimbangan na ng gagawin nyo, kaya magdadaw yun, kaya magkawang talaga, wala kayong maamoy. Pero yung mga asawa nyo sa bahay, nag-aasikaso ng anak ninyo, nagluluto, syempre nagpapawisan. Tapos pagdating ng mga kailangan ng asawa nyo, siba-siba agad. Ay, syempre may makalat-alat, di ba? O, may maambo-ambo pa kayong maamoy dyan. Kasi hindi nyo sinabi yan. Pero pag sinabi naman ninyo, mamaya, pag uwi ko, mga 10 minuto siguro, bibimbangan na tayo, maligo ka na. Tapos yung anak, dating tayo dyan na. Diba? So hindi mo kasi ninyo pwede sabihin na magkaparehas ang kabit sa asawa. No? Magkaniwalay yun. Iba ang babae ng asawa, iba po sa kabit. Kaya hindi po pwede pag bumakong karahin po yun. So yun po. Pagka naman ang asawa, kailangan kayong minumura, diba may mga ganun na asawa, minumura o kaya minamaliit kayo, kung ano sasabihin, pokpok, tanga, bobo, mga ganun, naiipon mo kasi yun sa babae. Huwag niyang sabihin na ang postpartum din is gawa-gawa lang ng babae. Hindi ko. Talaga pong nakakaranas ang ating mga kababaihan na bawal panganak ng kakaiba or yun nga, yung postpartum na sinasabi nila na kapag na-trigger ninyo or dinagdagan pa ninyo ng problema, so talagang magkakaproblema kayo.
Either, di ba, napapanood po ninyo, merong ginagawa sa anak. Ang pinaka-worst or pinaka-latest natin, yung nagsunog siya, kasama yung mga anak niya. Kasi, imbis na tulungan ng asawa, ang ginawa, lalo pa siya kontra binata. So, yun po yung nangyayari sa mga babae na psychological abuse na dati-dati hindi na pinapansin. Kasi akala normal lang na magsalitaan ka ng ganun, pero hindi po. So, pag kayo ay psychological abuse ng mga asawa nyo, magpapa-psychological evaluation lang po kayo, and then pwede na po tayo mag-file ng abuse. Yung iba, pagka binugbog ka ng asawa mo, nagkakaroon naman na kasi ng trauma doon or depression, yun po ay pwede na po natin idagdag yung psychological abuse. So, hindi na po natin kailangan magpa-psychological evaluation. Kaya lang pag kasi lalaki, is puro bibig lang, masasakit yung salita ang sinasabi, so kailangan natin ng psychological evaluation. So, ang psychological evaluation, ang pagkakaiba sa physical is pwede siya sa private o kaya public. Ang public po natin, nare-refer natin sa Mandaluyong. Tapos ang private po natin, kung may kakilala po kayo psychologist, pwede na po yun. Yun na po yung gamitin po. So, pwede yun. Basta sabihin mo sa psychological evaluation yun na mayroon kayong trauma or may depression kayo na dahil sa kagagawan ng partner ninyo o kaya ng asawa ko ninyo. Mga kuya, may tanong po ba kayo? Wala? Magtanong muna kayo. Baka may iba pang paraan para hindi ganon, di ba? Isa pa kuya, pagka si asawa nyo nangangalabit, anong kailangan gawin? Ha? Tutulog? Hindi, pagbigyan nyo. Dahil, iisipin na naman niya, sa ikabit ko, siguro katatapos lang to sa kabila, kaya ayaw akong pansinin. Di ba? Kasi dati-dati naman, pagka nakalagit ka, o kaya ginaganon mo lang, ibabaw agad, di ba? Kaya lang ngayon, pagka ginaganon mo, ayaw na. Ay, anong iisipin mga kuya? May pag nakalabit, alam na. Pagbigyan na yan, kasi psychological abuse na naman, kasi, pag-iisip na may iba. Mag-authority na naman yung asawa niyo. Diba? So, yun po yung psychological natin. Financial, meron po bang hindi sinusustentuhan dito ng mga anak? O lahat naman po sinusustentuhan? Meron hindi. Meron hindi. Sa PNC kasi, bago ka makapag-file ko ng financial abuse, kailangan 6 months na hindi namimigay. Kaya lang may mga lalaki magagaling, naka-attend ng mga ganitong seminar 4 months, bigay. Kailangan mo ng pera. Siyempre, kukunin mo yun. Di ba? Naputol yung 6 months. So, galingan din natin, ang gagawin natin, kung taga-barangay kayo parehong barangay kayo, magharap sa barangay. Kung ano ang mapag-usapan doon, at hindi naman yung pag yung lalaki, kukunin mo ninyo yung letter. Tapos, isama ninyo yung birth certificate ng mga anak ninyo, gagawin mo ng malolo. So, ang formula, ang bibigay ng sabi na doon sa lalaki para magsabi kayo kung magkano dapat ang sustento na ibigay doon sa inyo. Pagka sa sabi na hindi siya nag-appear sa court or hindi siya pumunta, binaliwala niya o kung gagawin ba siya, ang gagawin ng court kasi pwede na ka nang mag-file ng kaso. So, pag nag-file ka na ng kaso doon, kuwaran po alas na ang pamabasa. Ito po ang tandaan po natin, kapag po may dumarating na sabi na kahit ano pang man yun, kailangan po, ang gamitin nyo ay sagutin po yun. Bakit? Kasi kung hindi nyo sinagot yung sabihin na yun, sigurado ako, warrant na po yung bababa po sa inyo. Basta may sabihin na ano man po yan, kailangan pong sagutin po yun. Yun po yun ha. So, okay na tayo sa financial. May tanong po ba kayo? Sa batas natin, ang anak sa hindi kasal is 3,000. Pero pag nakasal kayo, 5,000. Yun ay sa batas natin. Pero hindi lang po doon nakadepende. Kasi may mga ibang tatay na ang sahod ay 3,000. Alam naman 3,000 na ibigay sa anak niyo. Diba? So hindi po pwede yun. Ibabase pa din po sa nila kung magkano yung sinasahod ng asawa ko ninyo o kaya nung sinasama ko ninyo. Doon magbabase. Tapos sa birth certificate, kailangan ko na-acknowledge ko yung lalaki doon. Kasi may iba na iba ang tatay na nakalagay. Hindi po pwede yun. O kaya naman, walang tatay totally. Mahihirapan tayo maninin ng sustento. Kailangan po na-acknowledge ko sila lang doon sa birth certificate. Kaya lagi kong sinasabi, pagka mga buntis, galit kayo ng tatay ng ilang buntis mo, ipa-acknowledge ko pa din yung bata. Kasi pag hindi mo ginawa yun, paano mo nanalo ng loto? Eh di, wala. Hindi ka makakamili ng sustento.
Okay ka na ate? May tanong ka? Wala na. Kayo po, baka may ano po kayo? Wala. Oh, hindi ko yan magtanong kasi bukas may bayan. Kasi minsan kasi, ang nangyayari, hihiwalay kayo, no? Tapos mag-uusap kayo, magbibigay na lang ng 1.5 kada buwan. Tapos hindi naman sinunod. O di kaya baby pa, pwede natanggapin mo yung 1.5. Kaya lang pagka lumaki na yung bata, madadagdagan po kasi yung pangangasiyahan ng hindi po pwede yung 1.5 lang. So, hindi po obra na ganun lang ang usap-usap. Kailangan po talaga na yung sila sa buhay. Para maging legal lahat ng papel. Lalo sa sustentuhan talaga marami. Pagka-enrollment, ang daming nagpupunta sa akin. Kasi nga, walang suspension or walang pang-enroll yung mga anak po nila. So, yun po yun. So, wala na po sa financial. Mabilis no? Bilis, financial. So, paano po rin nag-usap din sa barangay? Tapos hindi naman siya sumunod sa pinag-usapan. Pwede po ba ang direct sa police station? Sa ano po? Sa court na po. Hindi na po sa police station. Sa court. Kaya ang sinasabi ko, nag-umaga sa pinag-usapan niya sa barangay. Tapos, lahat po yun. Kasama yung birth certificate ng anak ninyo sa Malolo. So, ang fiscal at ang court na lang ang ibigay ng sabina para magharap kayo doon sa Malolo. Paano po? Pag hindi po kasi hindi po ma-attend. Pag hindi pumunta, mamatanong yan na sa iyo. Ano na siya? Ang susunod na bababa sa kanya is warrant of arrest. Ganon. Sino pa po? Hindi kasi pwede na sabihin na wala na wala may yaya naman sila. Gusto naman nila yaya para sa bigay. Kasi may mga ganun, sasabihin, walang trabaho. Yun pala, may trabaho pero natago. Hindi pwede. Kailangan magbigay pa din kahit magkano. Basta meron, ibigay. Nakikinig ko. Yun po yun. Meron pa pong tanong. So, wala na po sa financial. So, sa ano naman, sa marital tayo, kayo magpaliwanag sa mga anak niyo. Pagka nakinig yan, tatanungin sa inyo. Sino po ang pinipilit dito ng asawa? Kanina, di ba, babae ang namimilit. Ngayon, lalaki naman ang namimilit. Minsan kasi, hindi naman sa pamimilit na ang lalaki yan eh. At saka yung ano ng mga lalaki is, asawa ko naman eh. Part naman ng magiging mag-asawa. Kaya yan lang, may pagkakataon ko kasi, pagka ang babae ay wala sa mood, yung pagod, kundi kaya, sabihin natin, lima yung anak ninyo, nagtatatak mo, hinahabot-habot, ano ba bang lakas niya? Hihila pa na lang talaga yan. So, hindi po pwedeng pilitin. Ang minsan pong nirereklamo kasi nila is, dahil sa kapapanood sa social media, o yung butas na hindi dapat pasukan, gustong pasukan. Diba? Kundi kaya may pinapasubo, maangtot. Akala mo, lollipop, hindi man lang tiniwasan. Pagka gusto mong gawin yung mga bagay na yun, nakakaiba, kausapin ninyo yung mga asawa nyo. Diba? Pwede naman mag-asawa yan. I-try na natin. Pero kung hindi naman, kayo huwag pilitin. Diba? Itatali mo pa yung asawa ko para lang magawa ang gusto mo. Eh, nasa pag-uusap naman po yung mag-asawa nyo. Para walang problema, mag-usap na lang po kayo. Para walang lugi, di ba? O mga ate, lahat ba ng may anak dito, nung naggawa ba yung anak na yan, nasarapan ba kayo? Naranasan ninyong labasan? Ha? Hindi, totoo lang. May iba kasi na yun ang nagiging dahilan ng humihiwalay ng mag-asawa kasi hindi siya nasasarapan o hindi siya nalalabas ng kahit kailan. Eh, nagawa ng kapit-bahay, eh, syempre talagang makakabit siya, di ba? Kaya kayo mga kuya, tanungin ninyo, ano, nilabasan ka na ba? Ako, putok na. O, pagka hindi pa, teka muna, humus-humus na. Tanungin ninyo yun, totoo yun. Kasi paano ng mag-asawa yan? Hindi po sa kabastusan o ano pa man, pero dapat sa mag-asawa, nag-usap ko talaga. Sa hirap naman, 9 months, buntis yung asawa mo, kasi minsan hindi man lang nasarapan. Ang babae kasi kayo naman kasi, no? Sabihin ninyo, wait lang muna at wala pa. Kasi minsan, umul kayo ng umul, akala ko rin nila, ako
sabihin niyo kasi. Kung sasabihin niya, o malapit na ako, ay teka lang, wala pa ako. Kung hindi na kaya, o ikaw naman gumalaw, para kung ano yung sarap na hinahanap mo, ganun yun. Di ba? Kasi minsan, yun talagang may kliyente ako, na nagpunta, reklamo ni babae, buti pa yung yan, gigit na gigit sa cellphone daw, kasi ganun ang ganun. Yun pala, nag-email. Tapos ang gusto pala ng babae, 3 beses isang araw. Oo. Ayaw yung ibigay yun. Kaya yung lalaki, sabi niya, yan lang pala gusto mo, ba't di ko pa sinabi? O hindi, sabi ni babae, sige, kung magagawa mo yun, bibigyan kita ng chance pa. Kapag nalipas ng ilang buwan, bumalik sa akin. Akala ko maghihiwalay na talaga kayo yan, at wala na. Yun pala, gagawin ako ganyan. Bumulis na, 3 beses naman sa araw, eh wala talaga. Yun lang yun, vice versa lang yun, para hindi kayo mapilit o hindi kayo makasama ng mga marital rape na sinasabi or sexual abuse na ginagawa sa mga asawa is dapat po pausapin ninyo yung mga asawa ninyo kung gusto ba o hindi. Pagkaayaw, huwag nyo ng paraan, ano? Baka may magsasabi naman, hindi naman makikita yan kung talagang ginahasa ko yan o hindi kasi may anak na. O kaya nakalima na, ganun pa kayo. O yung mga kuya, nakikita yun na. Diba? Kasi ang babae, pagka hindi gusto, hindi nagbabasa. Pag pinilit mo ipasok yan, nagkakaroon ng gasgas. Ang gasgas na yun, yun yung tinatawag ng mga doktor na laceration. Ang laceration na yun, yun yung sinasabi nila na sugat dahil dun sa ginawang pamilya sa kanya. Kapag walang laceration po kasi ibig sabihin nagbasa, ibig sabihin hindi gusto. Kaya yung mga rape natin, doon nakikita kung talagang ayaw nyo naman sa kanya o kaya ginusto niya kasi sa lacerations na nakikita po ng doktor. So sa atin na may mga anak na o kaya may mga asawa na, iba po kasi ang unit ng panganak. Iba din ang unit ng pagkikitago tayo. So hindi nyo pwede sabihin na, kaya may sugat na nakita dyan kasi nanganak ko ng anak. Iba po. So yun po yung nangyayari na kapag pumunta sa amin, hindi po namin basta-basta nire-refer sa kahit na doktor. Mayroon po tayong doktor na nakalaan para po doon sa pag-medical legal ng mga na-ausong mga kababaihan. May tanong po ba kayo doon? Sexual abuse? Wala po? Ayan. Sino naman dito hindi pinapayagang magtrabaho ng asawa? Pwede kaya may mga alaga kayong kambing tapos binenta walang nagbigay sa'yo kahit piso. Doon po kasi mapapasok yung economic. May negosyo kayo, ikaw ang nagmamasa ng tinapay, nang mabenta lang ng tinapay, ni piso, walang binigay sa'yo. Yun po papasok yung sabi nila, minsan eh, hindi, nagpamuran ko yan o nagbigay ng kupunan. Kaya lang naman, kasama mo naman yung asawa mo, no, kapalago yung dapat po hati kayo or mapapakinabangan din si babaeng asawa doon sa kita ng negosyo na yan o kaya ano naman. May mga ganun ba dito o wala naman? Sino ang mga mag-asawa dito na dito? Wala po ba? Wala. Akala ko may mga kasama dito na may yung talagang mag-asawa. Wala po. Busy yung mga mami o kaya busy yung mga tatay. Eh, kayo na magsabi sa mga asawa niyo, ano? Sabihin ko, teka, mag-usap nga muna tayo. May mga tanong po ba kayo sa 962? Wala naman po. Parang wala namang kaso kasi dito, no? Walang mga kaso kasi dito, no? Ng mga, 962. Walang nag-away ng mag-asawa, lagi sila nagkakasundo. So yun, parang kayo na lang siguro ang nag-usap-usap ng asawa. Mas maganda yun. Kasi minsan may pupuntang istasyon, magsasampa ng demanda, tapos mamaya nagkakbayan na pala. Kasi hindi man lang, ma'am, okay na kami, hindi. Pagkatawag pa sa akin, huli-huli ko, nagkakbayan na. Okay naman siguro, wala naman tayo kaso na gano'n, ano? Ilan lang siguro. Pwede na. So, bali, baka makita nila. So, bali, dahil sa Children's Month po, kaya po kami napunta sa mga daycare center na ang target namin ay mga bata. At kaya naman mga bata, ang naging target namin, kayong mga magulang, kasi ang mga nagiging biktimado ngayon is yung mga bata. Sa mga, kahit anong pang-aabuso po kasi na nangyayari is, ang nagiging
target ko sa mga bata kasi yung notion ng iba na kapag bata ang naging matsima nila, hindi makakapagsundo yan. Diba? Hindi yan magsasabi sa mga magulang para sila ay magulang. So, ang naging ano nila, yung mga bata, o di kaya yung mga special bata. Yung mga naging target nila ngayon. So ngayon, bilang kayo ay mga magulang, nakita ko nga na may mga tatay dito, may mga children din. Sino po ang nagbibigis, nagpapaligo ng inyong mga anak? Baka maging lasinggero naman yung mga anak ko ninyo. Sa mga simpleng bagay lang, sa tingin po natin ay parang wala na, malaki po ang impact sa bata. Makikita ninyo yan. Sabi mo nakabantay mo kasi yan, makikita mo yung effect niya, lalo sa mga teacher. May mga bata na pag sumagot, mahingin, yung may po at opo. May bata naman na, parang ganun lagi, tapos may kasama pang mura. Kasi baka sa loob ng bahay, nakakarinig ng mga mura. Kaya yung mga kuya, mga ate, kung nag-aaway ko kayo mag-asawa, huwag kung damay yung kanya. Anak ninyo, hindi kaya ito yung sinasabi nila na dapat sila po ay paalisin mo sa loob ng bahay. Para hindi mo nakikita yung awayan ninyo. Kasi pag nakikita yun, magkaano po yun. Pwede pala yun na. So, pagka ano din, yung kayong mag-asawa po ba, yung tinatabi mo. Huwag yung sabihin na ay tulog na. Gaganon mo pa yung anak mo, tulog na. Ay hindi. Pumunta kayo sa CR o kaya sa kusina. Doon yung gawin. Kasi na, may epekto po yan. Psychologically. May epekto po sa bata pag may ganun. Tsaka yung mga, di ba, minsan maninipis po yung wallings natin. Tapos yung mga anak natin na medyo may isip na, nasa kabila, narinig tayo. Kaya medyo, anuhin natin din yun na hindi dapat naririnig ng mga bata o kaya wala po sila sa tabi natin ang pagka-ginagawa po natin. Okay lang pagka mga 5 months old na baby, kasi talagang walang malay. Pero mga ganito, meron na to. Kasi yung ano lang, yung mga anak ng mga akala mo hindi nakikinig sa pinagkukwentuhan, pag uwi ng bahay ko kwento, ay naiingay yung mga katrabaho ni mami, gagawin. Diba? Alam niya, naririnig pa lang niya. May pinagkukwentuhan pa ni mama iba. So, yun po. Yun lang naman po ang ano natin. May mga katanong ba kayo? Baka may hindi po kayo naiintindihan sa mga pinagsasabi ko. Wala naman. So, pakishare na lang po kung may mga natutunan kayo. At yun nga, lagi-lagi po sinasabi, hindi po hadlang o hindi po dahilan na tayo ay mahirap o kaya marami tayong pera para yung mga anak natin ay mapalaki po natin na may balang at respeto sa atin. Hindi yung sabihin na mahirap kasi kami kaya ganito, hindi po pwede yun. Kasi nasa atin, bilang mga magulang kung paano natin mapalaki at maturuan yung ating mga anak na magiging isang mabuting tao. So, yun lamang po ang share ko sa inyo. At may konti lang po ako ibibigay sa mga bata. Kasi nakita ko kasi may mga ano sila eh. So, yun lang po. Maraming salamat at magandang hapon. Ano, pila na kayo? Ibibigay na ako. Pila na kayo? Ilan ba ba? Birds, dito na yung birds. Birds na yung birds. Sabrina to doctor. Birds. Kuya, yung birds. Kamay sa likod. Kamay sa likod. Kamay daw sa likod. Nahitin sila. Boy, lang ba? Guys, sir. Kamay sa mas malaki. Mas malaki ang birds. Thank you po. Sayang naman. Sabrina, tara na. Para ano, kaya may kulay pa. Wala dyan yung falling niya. Kuya, ite. Green ba? Pink or green? What do you want? You want green or pink? Green or pink? Come here, Elijah.
Thank you.